Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat. Isa na namang makasaysayang araw ang naganap sa bansang Estados Unidos noong isang araw lamang na kung saan muli na namang nagwagi ang isang Republican laban sa isang Democrat. Si Donald Trump ngayon ang ika-47 Pangulo ng bansang Estados Unidos. Siya din ang pangalawang Pangulo sa bansa na nahalal sa hindi magkasunod na termino. Sinundan niya ang pang-22 Pangulo na si Grover Cleveland noong taong 1892. Siya naman ang pinakaunang Pangulo mula sa Partido Demokratiko matapos ang Civil War. Sa kasalukuyang panunungkulan ni US President Joe Biden, todo ang suporta nito sa Pilipinas lalo na pagdating sa agawan ng teritoryo sa South China Sea. Makailang beses na iginit ni Biden ang kanilang ironclad commitment sa Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty o MDT. Subalit sa pagtatapos ng eleksyon sa Amerika ngayong taon, maaaring mag-iiba ang ihip ng hangin para sa atin at sa Amerika. Ngayon na si Donald Trump na ang nanalo, susuportahan niya pa kaya tayo laban sa China o hahayaan niya na lamang tayong ibuli ng gobyerno ni Xi Jinping? Mula pa man noong unang manungkulan si President Donald Trump ng Estados Unidos, naging malapit na ang ugnayan nito sa Pilipinas lalo na noon sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Subalit marami ang nagsasabi na marami umunong magbabago ngayon na siya na muli ang bagong Pangulo ng Amerika. Kabilang sa magiging pagbabago na magaganap umano sa pag-upo ni Trump ay ang maaaring pag-withdraw ng mga tropa ng Amerikano sa ating bansa, pagbabago sa mga kasunduan na nasasaad sa Mutual Defense Treaty at kung ano-ano pa. Subalit ang mga pagbabago na ito ay hindi gaano makakaapekto sa relasyon natin sa Amerika. Hindi pa lubusang inilahad ni Donald Trump ang kanyang mga totoong plano para sa Pilipinas. Marami naman ang umaasa na mas magiging kapaki-pakinabang pa ang bagong administrasyon ng Amerika para sa gobyerno ng Pilipinas. Kilalang hindi kasundo ng Amerika ang China lalo na noong panahon ng panunungkulan ni Donald Trump. Ayon kay Trump, sa kanya umunong pagbabalik sa pwesto, itataas niya ng hanggang 60% ang taripa para sa mga produkto ng China. Isa din kasi si Trump sa nanggigigil sa China dahil sa pag-angkin nito sa halos buong South China Sea. Noong Hunyo 2020, opisyal na tinutulan ng administrasyon ni Trump ang halos lahat ng mga inaangking teritoryo ng China sa South China Sea at sinuportahan din niya ang Arbitral Award. Mas pinalakas din ng Amerika ang kanilang military cooperation sa mga bansa sa rehiyon at kabilang na dito ang bansang Pilipinas sa pamamagitan ng mga joint military exercises at pagpapatibay ng Mutual Defense Treaty. Pagdating naman sa mga artipisyal na isla ng China na nakatayo sa ating mga teritoryo, nagpataw siya ng sanction sa mga entities at mga individual na sangkot sa pagpapatayo ng mga ito. Ipinakita ng administrasyon ni Trump ang mas matinding pagtutol sa mga inaangking teritoryo ng China sa West Philippine Sea at mas pinatibay nito ang relasyon ng iba pang mga bansa sa rehiyon. Kaya ang tanong kung tutulungan pa din ba tayo ni Trump laban sa China, ang sagot ay malaking oo. Narito ang ilang maaaring maging aksyon o ipagpapatuloy ni Donald Trump para sa Pilipinas na kanyang mga naumpisahang aksyon noong panahon ng kanyang administrasyon. Una ay ang pagpapatuloy ng Freedom of Navigation Operations. Pangalawa ay ang pagpapalakas ng diplomatic support. Ito ay nangangahulugan na ipagpapatuloy niya ang pagkontra niya sa mga ginagawang pangangkin ng China ng ating mga teritoryo sa West Philippine Sea at pagsuporta niya sa Arbitral Award sa ating bansa. Pangatlo ay ang pagpapatibay ng military cooperation. Ito ay sa pamamagitan naman ng mas marami pang mga joint military exercises sa pagitan ng Pilipinas at ng Amerika. Ikaapat ay ang pagpapatupad ng economic sanctions. Maaaring mas palawakin pa ni Trump ang pagpapataw ng economic sanctions laban sa mga Chinese entities at individual na sangkot sa pagpapatayo at militarisasyon ng mga artipisyal na isla sa West Philippine Sea. Ikalima ay ang pagbibigay ng defense assistance tulad ng military hardware at technology upang mas palakasin ang depensa ng Pilipinas. Kung sakaling manalo si Donald Trump, maaaring mas palakasin pa niya ang kanyang mga naging patakaran at aksyon mula
mula sa kanyang natapos na administrasyon. Kung manalo man si Joe Biden muli, malaki pa rin naman ang katiyakan na pagpapatuloy niya ang kanyang mga patakaran sa Pilipinas na nakatuon sa diplomatic at military support para sa ating bansa sa ating mga territorial disputes laban sa China. Sa pagkakaluklok ni Trump bilang bagong Pangulo ng Amerika, marami-rami ang magbabago at tiyak na maraming mga bansa din ang hindi magugustuhan ng ilan sa mga pagbabagong ito. Pero nakatitiyak ang Pilipinas na marami sa mga pagbabago na ito ang ating mapakikinabangan. Samantala, narito naman ang ilang mga bansang nagbigay ng kanilang reaksyon matapos tanghalin si Donald Trump bilang bagong Pangulo ng Estados Unidos sa pangalawang pagkakataon. Isa sa mga pinakaunang mensahe ay mula kay Benjamin Netanyahu, ang Prime Minister ng Israel. Ayon sa kanyang post, "History's greatest comeback." Maraming mga dahilan para kay Netanyahu para magdiwang dahil sa pagkakapanalo ni Donald Trump. Noong bago pa lamang si Netanyahu sa kanyang opisina, inalis nito ang Abraham Accord at naging normal ang relasyon sa pagitan ng Israel at ng mga Arab states. Kinilala din ni Trump ang soberanya ng Israel sa Golan Heights at inilipat niya ang embassy ng Israel mula sa Tel Aviv patungong Jerusalem. Ilan lamang ito at marami pang ibang mga dahilan kung bakit masaya si Netanyahu sa muling pagkakapanalo ni Donald Trump. Binakapan siya ni Trump noong kanyang unang termino at sa ngayon ay ito din ang dapat gawin niya para kay Trump. Subalit may isang leader na hindi ganon kasigurado kung magiging maganda ba ang kahihinatnan ng kanyang bansa ngayon na si Donald Trump na ang bagong Pangulo ng Amerika. Binati ni Volodymyr Zelensky ang Pangulo ng bansang Ukraine, si Trump, sa kanyang pagkakapanalo. Pinuri pa nito ang peace and strength approach na layunin ni Trump para sa mundo. Subalit medyo alanganin ngayon ang nararamdaman ni Zelensky dahil din sa noong bago pa manalo si Trump, isa sa kanyang naging plataporma na kanyang gagawin ay ang pilitin si Volodymyr Zelensky na tapusin na ang giyera sa pagitan nila at ng bansang Russia. Dapat umanong itigil na ng Ukraine ang kanilang ginagawang pag-atake sa Russia kahit pakapalit nito ay ilang bahagi ng kanilang teritoryo ang mawawala. Hindi din kagaya ni Trump, si Biden pagdating sa pagpapadala ng pera bilang aid ng Amerika sa Ukraine, hindi ganoon ka-generous itong si Putin. At kung mangyari man ito, tiyak na malaking dagok ito para kay Zelensky. Kaya ngayon ay medyo tagilid na ang Ukraine kung matutuwa ba sila o matatakot dahil sa pagkakapanalo ni Donald Trump. Sa victory speech ni Donald Trump, sinabi niya na ayaw na niya ng digmaan. May impluwensyahan kaya niya ang malapit nitong kaibigan at pangulo ng bansang Russia na si Vladimir Putin. Maganda din ang relasyon ni Donald Trump kay Vladimir Putin na sa katunayan ay tinawag pang henyo noon ni Trump si Putin. Subalit sa likod ba ng mga papuring ito noon ni Trump kay Putin ay nangangahulugan din na magiging maganda pa ang kanilang ugnayan ngayong siya na muli ang bagong Pangulo ng Estados Unidos. Hindi nagbigay ng pagbati si Putin para sa pagkakapanalo ni Trump. Sa halip ay naglabas ng pahayag ang Kremlin at ayon sa kanila, tinawag nilang unfriendly ang bansang Estados Unidos at wala silang planong batiin si Trump sa kanyang pagkakapanalo. Hindi daw dapat kaibiganin ng Amerika dahil isa din umano ang bansang ito sa mga main player sa lahat ng nagaganap na kaguluhan ngayon sa ating mundo, kabilang na sa away nila laban sa Ukraine. Para naman sa bansang China, na kilala ding kalaban ng bansang Estados Unidos, isa lamang ngayon ang naiisip nila ngayong si Trump na naman ang nakaupo sa White House at yun ay ang pagtaas ng kanilang taripa. Ang pagkakapanalo ni Donald Trump ay nangangahulugan na maraming problema para sa Beijing. Kung matatandaan noong unang termino ni Trump bilang Pangulo ng Amerika, siyang nagpasimuno ng trade war laban sa China at sa pagkakapanalo ni Trump ay tiyak na mas lalala pa ang away nilang ito. Una nang nangako si Trump noong panahon ng kanyang pangangampanya na magkakaroon ng second phase ang trade war laban sa China. Dahil dito ay tiyak na kinakabahan ngayon ng malala si Xi Jinping. Tiyak na hindi masaya si Xi Jinping sa pagkakapanalo ni Trump na halata naman sa kanilang inilabas na pahayag matapos nitong manalo. Sa inilabas na pahayag ng China, walang nabanggit na pagbati para kay Donald Trump at sinabi lamang nila kapayapaan ang nais ng bawat isa. Sa kabilang dako naman ng kontinente, ang bansang Iran na kilalang kalaban din ng Amerika, wala silang masyadong inaasahan sa pagkakaluklok muli ni Trump sa White House. Noong unang manungkulan nito ay wala din namang naging magandang bunga para sa Tehran at ito din ang kanilang inaasahan para sa muling pagkakahalal dito. At ang mas kinatatakutan pa nila ay baka mas lalo pang humigpit ang ginagawang panggigipit ng Amerika sa kanilang bansa. Pero nakahanda naman umano sa kahit na ano pang maging hakbang ni Donald Trump ang Tehran.
Para naman sa mga lider na mula sa Europa, hindi na sila nagtaka na si Donald Trump ang mananalo sa eleksyon bilang mas kilala umano nila ito. Binati siya ni Emmanuel Macron mula sa France, ni Giorgia Meloni, Prime Minister ng Italy. Binati din siya ni German Chancellor Olaf Scholz at Spanish Prime Minister Pedro Sanchez. Subalit sa kabila ng pagbati na ito mula sa mga lider ng Europa kabilang ng pamunuan ng NATO, hindi pa rin sila kampante sa mga bagong polisiya na naman na ito na ipatutupad ni Donald Trump, lalo pa noong nakarang administrasyon nito ay hindi naging maganda ang sinapit ng mga naturang bansa. Noong unang sabak ni Trump bilang Pangulo ng Amerika, hindi nito binibigyang importansya ang European Union at nagbanta pa ito na iaalis nito ang Amerika mula sa NATO at sa United Nations. Sa ngayon muling nag-iisip ang Europa sa kanilang magiging susunod na hakbang dahil alam nila na magiging sakit ng ulo nila si Donald Trump ngayong muli na itong nasa pwesto. Subalit marahil ang pinakamasayang leader ngayon dahil sa pagkakapanalo ni Donald Trump ay si Viktor Orbán mula sa bansang Hungary. Ayon pa sa kanyang pagbati, a much needed win for the world.